Pasensya, nahuli ako. Hello, para sa kasal. Gusto pa talaga ninyo magpakasal? Ang kasal ay dapat bukal sa kalooban ninyo o baka napipilitan lang kayo. Pwede ako magpatawag ng mga polis para matulungan kayo. Napipilitan? Hindi. Nagkakamali kayo. Gusto talaga namin magpakasal. Kagustuhan? Sir, ito ba ay desisyon talaga ninyo? Tama, sang-ayon ako sa kasal. Nakapagtataka ang pagpapakasal nila kahit malaki ang agwat sa estado ng buhay. Mr. Fu at Miss Wen, ito na ang marriage certificate ninyo. Oh, saan ka pupunta? Sandali! Hintay! Futing Shen, hintayin mo ako! Asawa ko! Nakuha na natin ang certificate kaya tapos ng lahat. Huwag mo na akong sundan pa. Hindi mo ba ako ihahatid pa uwi? Kasal na tayo at asawa na kita ngayon. Pwede na tayo magtabi at magkaanak. Gusto mo ba nabigyan kita ng anak? When ran you, nakita mo na ba sarili mo sa salamin? Pero kasal na tayo. Dapat magkasama tayo bilang mag-asawa. Hindi mo ba talaga alam ang dahilan kung bakit tayo napakasal? Ano? Lolo, pinagkasundo mo ako sa babaeng probinsyana? Anong probinsyana? Futing Shen. Huwag kang masyadong mayabang. Noong nasa army pa ako, utang ko sa lolo ni Xiaoyu ang buhay ko. Kung hindi dahil sa pagligtas niya sa akin, malamang isa na ako sa mga kawawang nasawi noon. Kaya hinanap ko siya sa loob ng maraming taon para makabawi sa kabutihan niya. Pero bigo ako dahil patay na siya ngayon at naiwan ang kawawa niyang apo na nag-iisa. Nang nalaman ko kung nasan si Xiaoyu, gusto ko ikasal ka sa kanya. Wala nang dapat pag-usapan. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Hindi ba pera lang naman ang habol mo? Ang pera sa card na ito ay sapat na sa isang katulad mo. Tanggapin mo na at lumayo. When ran you? Babae ka lang pero bakit ang lakas mo? Nagugol ako ng oras magsanay ng kung fu. Futing Shen, gusto ko umuwi kasama ka. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Kahit meron tayong marriage certificate, isa lang yung papel. Wala tayong pakialam sa isa't isa, okay? Hindi pera ang habol ko sa'yo. Sa village namin, ang babae ay dapat kasama sa kanyang naging asawa. Puwera lang kung balo. Pinakasalan mo lang ba ako para maging balo? When ran you? Shen, ikaw at si Xiaoyu ay may marriage certificate na, di ba? Isama mo na siya pabalik ngayon din. Gusto ko makita ang maganda kong daughter-in-law. Grandpa, ako... Anong ginagawa mo? Wala ka bang plano dalhin si Xiaoyu pabalik? Binabalaan kita. Kung hindi mo kasama si Xiaoyu, huwag mo na isipin na makakabalik ka pa. Tara na. Sa wakas, nasa bahay na tayo. Huwag ka na magkunwari. Pinakasalan mo lang ako dahil sa status at kayamanan ko, tama? Hindi. Ako ay... Kung mawala ba ako, hahanapin mo kaya ako? Hindi ko na kayang maglakad pa. Huwag ka mag-alala, bata. Kunti na lang at mararating na natin ang sakayan ng bus pa uwi. Salamat kung napala si Futing Shen. Anong pangalan mo? Ako si Winran Yu. Ha? Ako si Winran Yu. Tumutulong sa mga naaapi at nagtatanggol laban sa mga masasama. Nakita ko na si Young Master! Andito siya! Master, nagulantang ang lolo mo nang nalaman na nawala ka sa summer camp. Pero huwag ka maglala. Andito na kami at iuwi ka na namin. Teka lang. Sige.
Ito ang iniwan sa akin ni Mama. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Babalikan kita balang araw. Ilang taon na rin. Nakalimutan mo na ako. Andito na si Xiaoyu! Bilis! Bilis! Umupo ka dito sa tabi ni Grandpa. Lumapit ka kay Grandpa. Hello po, Lolo. Apo, hindi mo ba nakikita? Hindi mo man lang ba siya ipaghahanda ng makakain? Okay lang po, Lolo. Maupo ka. Talagang ang ganda at napakatalino ng napangasawa ng pilyo kong apo. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Bakit ako magsusorry? Wala akong ginawa sa kanya. Huwag kang makinig sa kanya. Gusto ka ni Grandpa at ngayon na membro ka na ng Fu family. Sino man ang manakit sa iyo, sabihin mo lang sa akin at makakatikim sila sa galit ko. At kahit itong pilyo kong apo ang nangapi sa iyo, ay tatakwil ko siya sa pamilya Fu. Lolo, napakabait ni Teng Shen sa akin. Sabi pa niya na kahit kasal na kami, hindi namin pakikialaman ang isa't isa. Ano? Ikaw na asungot ng bata ka? Anong pinagsasabi mo? When are you? Para kang bata kung umasta. Walang hiya ka. Bakit ganyan mo siya tratuhin? Lolo! Lolo, wag po! May nasabi ba akong mali? Wala. Ako ang may mali. Okay? Tigil! Tigil! Ngayong araw kayong dalawa ay meron ng marriage certificate. Hindi ka pwedeng umalis na lang. Lolo, ginawa ko na ang gusto mo. Nakuha na namin ng certificate. Ano pa ba ang gusto mo? Lapastangan na bata! Ay! Grandpa! Anong nangyayari sa'yo? Lolo! Xiaoyu, huwag mo na patulan si Teng Shen. Wala siyang silbi. Tulungan mo ako na patinuin ang lalaking yan. Huwag po kayong mag-alala. Kasal na kami ngayon. Kaya ako na ang bahala sa kanya. Ikaw, gusto mo ba ako mamatay sa sakit sa puso? Magpakatino ka kasama ni Xiaoyu. Opo, Lolo. Okay, sige, maiwan ko na kayo. Ngayong gabi ay para sa bagong kasal. Ah, Xiaoyu, dapat galingan mo at bigyan si Grandpa ng great-grandson. Ang galing mong umarte. Napapayag mo si Lolo para tumira ka sa bahay na to. Wala akong masamang ginawa. Gutom ako. Magluto ka. Ako? Gusto mo ba ako ang gagawa? Di ba kakasabi mo lang na aalagaan mo ako? Sige, papakita ko sa'yo kung gaano ako kasarap magluto. Okay? Kumain na tayo. Kakainin ko lahat to ng nakakamay. Oh, talaga? Kumuha ka ng chopsticks. Ay, oo, nakalimutan ko. Eto na. Isa ito sa paborito ko lutuin. Tikman mo na. Ano? Masarap ba? Nananadya ka ba? Nananadya ka ba? Hindi pa masarap? Hindi ko man lang kaya malunok ang pagkain na yan. Hindi mo man lang magawa ng maayos. Marunong ka pa talaga magluto? Imposible. Alam ko. At wala pa nagsasabi sa akin na hindi masarap. Teka, Bakit ang alat? ikaw lang naman ang luto niyan, di ba? Alam ko na. May mali sa isda na yan, kaya ganyan ang lasa. Noong nasa village ako, wala pa akong nakitang red fish na ganyan. Red fish? Saan mo yan nakuha? Nakakita ako ng 2 isda sa tang, kaya kinuha ko ang isa, ang malaking red fish. So ang isdang niluto mo sa akin ay nakuha mo dito? May problema ba? Alam mo ba magkano ang halaga niyan? Magkano? 2,680,000 at pinakamahal sa market price. Congratulations, sinayang mo ang parehong halaga ng isang mansyon. Patawad! Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na napakamahal ng isdang yan. Wala akong pakialam kung sinasadya mo o hindi, pero napakalaking perwisyo ang ginawa mo. Saan ka pupunta? Lalabas. Bakit? Kailangan ba pati yan ipagpaalam ko sa'yo? Hindi, pero naalala mo ba? Tumigil ka!
Ayaw ko na makinig pa sa'yo. Inom! Yo, anong nangyari kay Mr. Fu ngayon? Di ba bagong kasal ka? Dapat masaya kang kasama ang asawa mo. Pero andito ka at umiinom. Narinig ko na ang lolo niya ang pumili ng pakakasalan niya at ang babae ay galing sa probinsya. Nang narinig ko yun, nakakawala ng gana. Kung hindi ka tatahimik, makakatikim ka sa galit ko. Hindi ako ang napakasundo sa iyo na pakasalan ng probinsyana na babae na yon. Andito na siya. Hi, Miss Anne. Ting Shen, anong nangyari? Hindi ba nagagampanan ng babaeng yon ang pasayahin ka? Isa lang siyang ordinaryong babae. Kung ayaw mo sa kanya, iwan mo siya at huwag kang magtiis pa. Si Mr. Fu ay isang masunurin na anak. Kahit na merong hindi pagsang-ayon sa kanya. Pag ang matandang yon ang nagsabi at nagpasya, nagiging sunod-sunuran na lamang siya. Babalikan kita balang araw. Teng Shen, gusto mo kumala sa kasunduan na ikasal sa probinsyana na yon? Hinahanap mo pa rin ba ang babaeng yun dati? Magkikita ko rin siya. Hintayin mo at mahahanap ko rin siya. Kakausapin ko si Wenran Yu sa divorce. Ting Shen, alam ko na ayaw mo ang babaeng na pangasawa mo. Kung may kailangan ka at hindi ka na masaya, andito ako palagi para sa'yo. Hindi na kailangan. Okay, ngayon ay isang magandang araw para kay Mr. Fu. Magdiwang tayo. Ipagdiwang natin ang nalalapit na divorce ni Mr. Fu at Xiao Yu. Hindi na niya ako maalala ngayon. Siguro dahil matagal na panahon na rin ang lumipas. Pag nakita mo ang bracelet na to, malalaman mo kung sino ako. Napakagandang pot! Maganda ito para taniman ng mga gulay. Ah! Napakasangsang ng mga chemical na to! Mas maganda talaga sa village at ang natural na pampataba. Butler Wang. Master, nakabalik ka na. Anong masamang amoy na iyon? Anong masamang amoy na iyon? Ang binibini ay nagtatanim ng gulay sa hardin. Butler Wang, ang probinsyanang asawa ni Teng Shen ang nagkalat ng nakakahilong amoy na iyon. Napakasangsang. Bitawan mo ang tanim na yan! Ha? Wenran Yu! Miss, bakit mo binunot ang mga orchids? Yan ay mga damo at hindi yan mapapakinabangan. Sinasabi ko sa inyo, pwede tayo magtanim ng peppers, onion, at iba pa. Ang mga pananim na ito ay ang pinaglalaanan ni Young Master ng pera. Ang mga magagandang orchids ay galing pa sa abroad. Ano bang pinag-aagawa mo? Ano bang pinag-aagawa mo? Patawad. Hindi ko alam na mahalaga ang mga orchids na yan. Akala ko mga ligaw na damo lang. Kung wala kang alam, pwede ba wag mo nang pakialaman? Mga ignorante talaga ang galing sa probinsya. Wala ka man lang alam kay Ting Shen. Napakamalas na pinakasalan ka niya. Pwede ba wag ka nang maglikot pa? Wag ka nang gumawa pa ng gulo. Tama. Hindi mo man lang tiningnan ang mukha mo. Hindi ka bagay kay Ting Shen. Kahit maging isang katulong, hindi rin bagay sa'yo. Pasensya na. Pero hindi ko talaga alam na mahal ang orchids na yun. Akala ko mga damo lang. Hindi ko alam na mahal yun. Damo, mahirap na babae galing sa mababang pamilya talaga siya. Hindi man lang niya alam tungkol sa orchids. Teng Shen, ang asawa mo ay sadyang low class. Hindi ko alam ang iniisip ni Grandpa at pinakasal ka sa babaeng yan. Oo, lumaki ako sa probinsya at hindi pa ako nakakakita ng ganyang halaman. Patawan, babayaran ko sa kondisyon na gusto mo. Tatanggapin ko lahat. Bayaran? Alam mo ba na magkano ang orchids na to? Kaya mo ba tapatan kung magkano? Miss, sabihin mo nga sa akin kung ano ang relasyon mo sa asawa ko. Wala ka na doon. May gagawin pa kami ng asawa ko. At wala ka na rin pakialam doon. Fu Ting Shen!
Tingnan mo siya. Hindi lang niya sinira ang mga orchids, kundi nilapastangan pa ako. Walang pinag-aralan. Footing Shen. Huwag mong hawakan ng madudumi mong kamay si Footing Shen. Ang dumi! Wenran Yu, nangako ako kay Grandpa na magpakasal sa'yo. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, hindi ko masisikmura kasama ka sa isang bahay. Binigyan kita ng card. Sapat na ang halaga na iyon para sa'yo. Umalis ka na. Narinig mo naman, di ba? Sabi ni Ting Shen, umalis ka na. Umalis ka na dito! Wala pa akong nakitang kasing kapal ng pagmumukha mo. Kahit pagkatapos mo sirain ang mga orchids, ipagpipilitan mo pa rin ba sumiksik sa full family? Oh! Anong ginagawa ninyo? Kumilos kayo! Narinig nyo naman, di ba? Sabi ni Ting Shen, umalis ang babaeng to. Hindi ba ninyo alam kung anong relasyon ko kay Ting Shen? Sundin niyo ang utos ko! Dali! Teka! Bitiwan niyo ako! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Footing Shen! Baliw ka! Hindi na ako pwede bumalik sa mga food. Dapat makahanap ako ng matitirhan. Libreng pagkain na tirahan? Okay na sa akin to. Hello po, andito na po ang wine nyo. Tingnan nyo kung sino ang nandito. Siya ang asawa ni Footing Shen na pinalayas ng mga Fu. Siya ba talaga ang asawa ni Mr. Fu? Bakit nagtatrabaho siya na waitress sa isang KTV? Walang silbing asawa. Galing siya sa probinsya, di ba? Ibig sabihin, mahirap lang siya. Noong narinig ko ang balita, hindi ako makapaniwala. Pero ngayon, nakakatawa. Hindi ko maisip bakit sinayang ni Mr. Fu ang magandang si Anya at mas pinili ang walang kwentang probinsyanang gaya mo. Hindi ko maisip bakit sinayang ni Mr. Fu ang magandang si Anya at mas pinili ang walang kwentang probinsyanang gaya mo. Oo, mahirap lang ako. Pero hindi ibig sabihin, mas nakakalamang na kayo. Sa mga bagay na hindi tayo magkaintindihan, hindi ako nang huhusga sa inyo. Anya, narinig mo ba ang kawalakihan niya? Wenran Yu. Ano bang pinagmamalaki mo? Iniisip mo ba na dahil kasal ka kay Ting Shen, ako ang dapat maging Mrs. Fu? Pinalayas ka na niya at kalaunan ay i-divorce. Kung ano man ang narinig niyo tungkol sa divorce, hindi yan mangyayari. At paano ka nakakasiguro? Dahil lang ba sa maamo mong mukha? Galing mong magpanggap. Bakit ka ba nag-iiskandalo ng walang rason? Aalis na ako! Hawakan niyo siya! Kung sirain ko ang maganda mong mukha, ano pa kaya sa tingin mo ang magiging silbi mo kay Ting Shen? Ay, hindi talaga nagdalawang isip ang asawa mo na umalis. Iniwan pa niya lahat ng mga gamit niya. Itapon mo lahat ng basurang yan. Isang bracelet. Ang sabi ko, itapon mo lahat ng basurang yan. Buster, ang bracelet na ito. Si Wenran Yu ba talaga ang nang-iwan ito? Kagabi siya lang naman ang gumamit sa silid na ito at wala nang iba kundi siya lang. Wenran Yu, siya na ba talaga ang hinahanap ko? Ano pa ginagawa mo? Hanapin mo kung nasaan si Wenran Yu. Master, alam ko na kung nasaan si Miss Ran Yu. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang KTV. Ayon sa source, pumunta din si Miss Ann sa nasabing KTV. Nagtangkang sakta ni Miss Ann si Miss Ran Yu, pero tinatanggi niya ito. Wenran Yu, hintayin mo ako. Kung sirain ko ang maganda mong mukha, ano pa kaya sa tingin mo ang magiging silbi mo kay Ting Shen? Bakit hindi ka makapagsalita? Natatakot ka na bang kalabanin ako? Umaasa ka lang sa wala. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, wala kang mapapala. Nasa alanganin na sitwasyon ka na. Nagtatapang-tapangan ka pa? Wenran Yu! Nasa alanganin na sitwasyon ka na. Nagtatapang-tapangan ka pa? Wenran Yu!
Futing Shen! Andito ka ba para iuwi ako? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nakita mo ba ang nilagay ko na Futing Shen? Itong walang hiyang probinsyanang babae na to ay pinuli ako. Binuli ka? Tingnan mo, sinaktan niya ako dito. Hindi ko sinasadya. Siya ang naunang gustong manakit sa akin at sugatan ng mukha ko. Masakit ba? Ha? Tinatanong kita kung masakit ba? Hindi naman. Futing Shen! Sa gulong nangyari ngayon, wala bang gustong umamin sa inyo? Fu Xiao! Si Anya ang nag-utos ng lahat! Hindi ako! Siya ang may kasalanan! Siya ang nagpahiya sa akin! Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon! Kaya sinugatan mo ang mukha niya? Nadala lang ako sa galit. Sinigawan niya ako, kaya ako nagawa yon. Hiningi ka ng tawad. Gusto mo ako mag-sorry sa walang kwentang babaeng yan? Ha! Ayoko! Siya ang asawa ko. Kung hindi ka hihingi ng tawad, puputulin ko kung ano man ang ugnayan natin. Futing Shen! Hindi mo rin naman gusto ang probinsyanang babae na to, di ba? Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Ikaw na ahas ka! Hindi ba tayo tapos? Sa huling pagkakataon, hihingi ka ng tawad. Sige, palalampasin kita ngayon dahil kay Futing Shen. Swerte ka lang. Pero alam ko na hindi ka magtatagal sa bahay ng mga Fu. Patawad. Kung magmamatigas ka, tatawagan ko ang daddy mo at siya na ang bahala sa'yo. Wag! Wag! Futing Shen! Hihingin ako ng tawad sa kanya. Huwag mo na ipagpaalam sa papa ko. Wenran Yu, hindi ko sinasadya ang nangyari. Patawarin mo ako. Kalimutan na lang natin ang lahat. Mrs. Fu, patawarin mo po kami. Mrs. Fu, nagkamali kami. Hindi na po ito mauulit. Galit ka pa ba? Makakaalis na kayo. Futing Shen, salamat sa pagtatanggol sa akin. Bakit ba hindi ka nag-iisip? Kung huli na ako sa pagdating, sigurado nasaktan ka na. Kahit papagtulungan nila ako, kaya ko ang sarili ko. Okay, dadalhin kita sa hospital. Anong problema? Wala. Gamutin muna natin ang sugat mo. Fu Xiao, ang sugat sa mukha niya ay hindi ganoon kadelikado. Hindi rin ito mag-iiwan ng peklat. Pero iwasan mo muna ang oily at maalat na pagkain. Sige po, salamat. Salamat po, Doc. Futing Shen, may problema ka ba? Ikaw... Sagutin ko muna ang tawag. Babalik ako. Sige, bumalik ka agad. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Mr. Fu, ang bata na pinapahanap mo dati ay nakita na. Ano? Iyan ang report sa mga tao ko na pinadala ko sa Wolong Village. Nakita siya noong isang araw na nagtatrabaho sa labas ng village. Nakita din sa kanya ang bracelet ng mama mo. Nahanda ko na ang sasakyan. Gusto mo ba pumunta sa Wolong Village? Little brother, tiisin mo lang hanggang makarating tayo sa main road. Makakasakay ka ng bus pa uwi sa inyo. Ito ang iniwan sa akin ng mama ko. Ibibigay ko ito sa iyo at babalikan kita balang araw. Sige. Meron akong importante na gagawin. Aalis muna ako. Sasabihan ko ang katulong na sunduin ka dito. Magpahinga ka ng maayos. Futing Shen! Hindi pa kita natatanong kung nakita mo ang bracelet na iniwan ko sa kwarto.
Mr. Fu, nag-imbestiga ako ng maigi. Ang may-ari ng bracelet ay si Zhang Shen. Sinubaybayan ko siya ng maraming taon dahilan ng pagpapadala ko ng tao sa Wulong Village. At ngayon, nakita na siya. Nakakapagtataka dahil si Miss Ranyu ay galing din sa Wulong Village. Miss Zhang Shen. Siya si Mr. Fu Tingshen. Tingnan mo po. Mr. Fu? Ang tagapagmana sa pinakamayaman na pamilya sa bansa. Bakit pinuntahan niya ako dito? Miss Zhang Shen, ilang taon din ang ginugol ni Master para hanapin ka. Nakita ko na suot mo ang red string bracelet na yan. Oo. Saan galing ang bracelet na ito? Ito ay... Wenran Napakaganda ng bracelet mo! Nakuha ko to kahapon. Bigay ito sa akin ng isang batang lalaki at nangako siya sa akin na babalikan niya ako balang araw. Pero, isa lang tong ordinaryo na red string bracelet. Pwede akong bumili ng ganito. Saan mo nakuha ang bracelet na ito? Binigay yan sa akin ng isang batang lalaki. Bakit ka niya binigyan ng bracelet? Ito ay... Nakuha ko ito kahapon. Bigay ito sa akin ng isang lalaki. Nawala siya sa kagubatan. At nang makita ko siya, tinulungan ko siyang makabalik sa daan. Sabi ko, ako ay isang black cat sheriff. Dahil niligtas ko siya, naligaw siya noon sa kagubatan. Kaya tinulungan ko siyang makabalik. Binigay niya sa akin itong bracelet na to. Ikaw bang batang yun noon? Mr. Fu, siya ba yun? Narito ang 5 million. Niligtas mo ako. Ito ay isa lamang reward sa ginawa mo. Si Fu Tingshen, ang tagapagmana sa pinakamayaman na pamilya sa bansa. Kung isasama niya ako sa syudad, mas maraming pera at katanyagan pa ang makukuha ko. Maliit lamang ang halagang 5 million. Mr. Fu, hindi ko kailangan ng pera. Pwede mo ba akong dalhin sa Beijing? Gusto ko makapagtrabaho sa Fu Group. Ihanda mo ang gusto niya. Opo. Mr. Fu, napasikaso ko na sa HR department ang pagpasok ni Miss Zhang Shen sa kumpanya. Master, yan ay... Naalala ko ang sabi mo si Miss Wen Ranyu ay galing din sa Wulong Village. Opo, ayon sa report, nalaman ng lolo mo na si Miss Wen ay galing din sa Wulong Village. Doon kami nagsimula para makita ang babae na hinahanap mo. Pumunta ka sa Jade Research Institute. Maraming mga lumalabas na peke na gumagaya sa bracelet na to. Saka natin malalaman kung ito ang orihinal. Kailangan ko siyang mahanap. Ang babae na nagligtas sa akin. Galing ba yan kay Miss Wen? Wen Ranyu. Zhang Shen. Habang hindi pa lumalabas ang result kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo, dapat manatili itong lihim at hindi nila malaman. Okay. Oh, tumawag ang lolo mo. Pupunta siya sa hospital para sunduin si Miss Wen. Sinabihan din niya si Miss Wen na pumunta sa kumpanya para hanapin ka. Nag-book din siya ng restaurant para sa inyo ni Miss Wen para sa dinner. Pupunta si Wen Ranyu sa kumpanya? Yan ang utos ng lolo mo. Hindi siya pwedeng suwayin ng sinuman. Ayaw talaga akong tigilan ni lolo. Miss Anya, ano po ang ginagawa niyo dito? Narinig ko na merong babaeng pinapasok si Tingshen sa Fu Group. Ito ay sakop ng eternal staff ng pamamahala, paumanhin, pero hindi po pwedeng makialam. Nasaan bang babaeng yan? Palabasin mo siya! Huwag mong subukang pigilan kami. Kung mahal mo pang trabaho mo. Miss, wag na po natin palalain ang sitwasyon. Ito ay desisyon na ng Fu Group, kaya wala po kayong karapatan na makialam. Akala mo ba hindi ko alam na sinungaling ang babaeng yan? Dahil nilagtas niya si Fu Tingshen noon. Kaya gusto niyang umiksi na ngayon. Sabihan mo siya na umalis sa landas ko. Kung hindi, makakatikim siya sa galit ko at siguradong pagsisisihan niya. Mr. Fu, bakit ba napakahabulin mo ng maraming babae? Grandpa, andito na po tayo. Ako na maghahanap kay Fu Tingshen. Hindi mo na kailangan samahan ako. Okay, sige, hahayaan na kita at gawin mo ang gusto mo.
Sige po, Grandpa. Oh, puntahan mo na siya. Ah. Pupunta muna ako sa palikuran. Ang walang hiyang babaeng yon? Dahil lang niligtas niya si Tingshen noon, nakakainis? Walang hiyang babaeng yon? Yun lang. Anya? Ako bang tinutukoy niya? Walang hiyang babaeng yon? Anya, isang simpleng probinsyanang babae lang siya. Ni isang hibla ng buhok mo, di niya kayang tapatan. At saka, sino bang hindi nakakaalam na galit si Mr. Fu sa mga taong gustong suklian ng utang na loob? Tingnan natin, pag nagtagal, si Mr. Fu pa ang mandidiri sa kanya. Isang mahirap na dagang taga-probinsya, iniligtas niya si Mr. Tingshen noon, kaya pwede na siyang umangat at maging isang phoenix. Ano bang klaseng tao siya? Karapat dapat ba siya? Yun lang. Fu Tingshen, totoo ba? Ayaw mo talaga akong lapitan? Wenran Yu, anong problema mo? Naglalakad ka ng hindi tumitingin. Pasensya na. Anong nangyayari sa'yo? Isang mahirap na babae lang siya mula sa probinsya. Akala niya, iniligtas niya si Mr. Fu Tingshen, kaya pwede na siyang umangat at maging isang phoenix. Ni hindi nga siya marunong tumingin sa salamin. Karapat dapat pa siya? Yun lang. Fu Tingshen, alam mo na ba kung bakit ako lumalapit sa'yo? Hindi mo ba alam na ikaw ang pinakasalan ko? Eh bakit parang galit ka sa akin? Dahil nanatili ka sa pamilya at inaangkin mo ang posisyon bilang Mrs. Fu. Dapat ba ako matuwa? Fu Tingshen, napakasama mong tao. Ayoko na sa'yo. Ano bang kinababaliwan niya? Alam ba ng asawa niyo tungkol kay Miss Zhang mula sa Wulong Village? Nagalit si Mrs. Fu nang marinig yon. Anong karapatan niyang magalit? Yun din ang iniisip ng asawa niyo. Parang masyadong mabigat ang sinabi niyo. Sige na, ibalik mo yung kwintas na nabili natin dati sa auction sa France. Yung sapphire necklace. Ibigay mo sa kanya. Opo, sisiguraduhin kong makukuha niyo ang dalaga. Niloloko mo ba ako? Malapit na ang karawan ni Lolo. Baka kung anong maisuot niya. Nakakahiya. May hinahanap ka ba? May nawala sa'yo? Wala. May chismis lang kasi na sinabi mo raw na wala kang pakialam sa akin. Wala na. Ako na lang ang maghahanap. Pakiusap. Umalis ka na. Ano naman yan? Sira ka na naman ba? Wala kang pakialam. Bahala ka. Yung alahas na binigay sa'yo ni Wang Zhang, nagustuhan mo ba? Mga sirang bato lang naman yon. Marami niyan sa amin sa probinsya. Sirang bato? Galing yun sa auction sa France. Grabe ka. Wala ka talagang alam. Hindi mo naiintindihan ang halaga. Oo. Lumaki ako sa probinsya. Pero hindi yan dahilan para kamuhian mo ako. Fu Tingshen, hindi ko akalaing ganito kakababaw. Ikaw ang totoong makinang sa labas, pero bulok sa loob. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Pero malapit na ang karawan ni Grandpa. Nakikiusap ako magpakabait ka. Huwag mong ipahiya ang pangalan ng pamilya. Ngayon ang ikawalumpong kaarawan ng matanda. Sa palagay mo, yung taga-probinsyang asawa ni Mr. Fu, dadalo ba sa party? Totoo kaya ang chismis na matanda at pangit? Isa siyang tunay na promdi. Wala siyang alam tungkol kay Fu Tingshen. Sa dami ng tao dito, siya lang ang galing sa probinsya. Kawawa. Anya, huwag kang mag-alala. Ang mga darating mamaya, puro mayayaman at sikat sa Beijing. Si Mr. Fu, hindi yan magpapakamatamis ng salita. Kung titingnan mo ang buong party, ikaw ang pinakamakinang na babae. Ganon ba? Kung ako yung babaeng yun, sa ganitong okasyon, mananatili na lang ako sa bahay para hindi mapahiya.
Ang kapal ng mukha niya. Yung babae sa tabi ni Mr. Fu Xiao. Anak ng sino yan? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Siya yung asawang taga-probinsya ni Mr. Fu. Siya? Hindi naman siya mukhang matanda at pangit tulad ng sabi-sabi. Pero taga-probinsya pa rin. Walang hiya kang babae ka? Paano mo nagagawang agawin ng eksena? Humanda ka. Futing Shen. Ngayong araw ang kaarawan ni Grandpa. Bakit ka ba nagkakaganyan? Wala naman akong problema. Ayokong istorbohin ka lang habang kinakausap mo ang kaibigan mong si Anya. Wenran Yu. Futing Shen. Nung huli, sa KTV bar, si Wenran Yu ang dahilan kung bakit may nasaktan sa loob. Huwag ka na sanang magalit. Lumaki man si Wenran Yu sa probinsya. Asawa ko pa rin siya. Kung may mambasto sa kanya, para na rin ininsulto ako. Tandaan mo lang yan sa puso mo. Naiintindihan ko. Simple lang ang ugali niya. Diretso ang magsalita. Kung may nasabi siyang hindi mo nagustuhan, huwag mo masyadong dibdibin. Futing Shen. Di ba dati, ayaw mo naman talaga sa kanya? Bakit ka pa rin nakikipag-usap sa kanya ngayon? Pinag-uusapan lang namin ang dapat pag-usapan. Sandali lang, may tawag ako. Hoy, probinsyana, hindi ko inakalang maglalakas loob kang dumalo sa kaarawan ni Grandpa Fu. Asawa ako ni Futing Shen. Bakit hindi ako pwedeng dumalo? Asawa? Hindi mo pa alam ano? May mahal na si Ting Shen. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ng mga Fu. Yung titulo mong ginang Fu, mukhang malapit na ring mawala. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong malaman? Sumama ka sa akin at ipapaliwanag ko. Ano bang pinagsasabi mo? Ang daming tao sa labas. Tara na sa loob. Oh! Buksan mo ang pinto! Buksan mo to, Anya! Tumahimik ka! Magpakabait ka muna ngayon. Manatili ka sa loob. Gusto kong ako ang maging sentro ng atensyon sa salo-salo. Kaya tumahimik ka! Miss Anne, bakit ka mag-isa dito? Mr. Wang, andito ka pala. Napakaganda mo pero nag-iisa ka lang. Nalulungkot ako sa nakikita ko. Kung hindi lang ako takot sa Wang Group, matagal ko nang binaliwala ang tangang to. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pasensya na kung di kita masasamahan ngayon. Miss Anne, saan ka pupunta? Naboboring na akong minom mag-isa. Miss Anne, inom ka muna, kasama ako. Naku, wag na. Mahilig ka naman sa mga babae, di ba? Lahat alam yan. Pero sa salo-salo ngayon, may dumating na napakagandang babae. Di mo pa ba alam? Nandito na ako, pero di ko pa siya nakikita. Nasa second floor siya ngayon. Malalaman mo rin mamaya, Mr. Wang. Sasamahan kita. Kung may ganoong babae talaga sa party na to, hindi ko siya palalampasin. Tara na! Sige po, Mr. Wang. Wenran Yu, hindi ko man nasira ang mukha mo noon. Ngayon, sisirain ko ang pangalan. Palalayasin kita sa kabisera na puno ng kahihiyan. Ang swerte talaga ng matanda. Buong syudad nagtataka. Kaninong birthday party ba ito? Sobrang grande. Kasalanan yan ng mga kabataan. Pasensya ka na at napatawa ka pa. Ting Shen, halika. Ipakikilala kita sa tiyuwang mo. Lolo, tiyuwang. Ang sabi nila ikaw daw ay bata pa pero napakagaling na. Kung kalahati lang ng galing mo meron ako. Kahit gaano ka pa kagaling. Bakit hindi mo pa rin ako bigyan ng mabait na apo sa tuhod at manugang? Nasaan si Xiaoyu? Bakit hindi siya sumama? Andito na siya, Lolo. Tatawagin ko siya. Lolo Fu, katatapos ko lang makasalubong si Miss Wen. Pumunta siya sa Silid Aklat. Sabi niya, may inihanda raw siyang birthday surprise para sa'yo. Anong regalo kaya ang inihanda ni Xiaoyu para sa akin? Wala akong alam, Lolo. Lolo Fu, tara, tingnan natin. Gusto rin naming makita kung anong regalo ang inihanda ng asawa ni Mr. Futing Shen para sa'yo. Maganda yan. Tamang-tama. Ipakikilala ko na rin ang asawa ng apo ko.
Lolo, nandyan sa loob si Wenran Yu. Ako nang magbubukas ng pinto para sa'yo. Ang asawa ng apo ko ay mabait at may asal. Pinakasalan siya ni Teng Shen. Swerte na rin talaga siya. Huh? Tay! Bakit ka nandito? Apo! Sinong nanakit sa'yo ng ganyan? Ako. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa ko rito? Naghihintay ka sa labas? Parang hindi mo alam. Sige nga, sabihin mo kung bakit. Wenran Yu, anong ginagawa mo? Bakit ka galit na galit? At bakit nakatali si Wang Xiao sa upuan? Saan ba galing ang babaeng to? Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko? Ginoong Wang, paano mo nga balak harapin ang asawa ko? Fu Xiao, asawa mo ang babaeng to? Ginoong Wang, kahit galit ka pa, dapat mong unawain mo na ang buong pangyayari bago tayo magkwintahan. Si Wang Xiao, walang paalam na pumasok sa kwarto ng pamilya Fu. Anong ginagawa niya dito? Fu Tingshen, ang lalaking yan, inagaw ang asawa mo. Fu Tingshen, ang lalaking yan, inaagaw ang asawa mo. Sa itsura mong yan, gusto mo pa rin akong pahiyain? Ang ganda mo, miss. Pahalik naman. Ang bastos mo! Maghintay ka na lang mapasok sa kulungan ng mga baboy. Fu Xiao, wala akong alam sa nangyayari. Si Anya ang nagsabi sa akin na akitin ko raw ang asawa mo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko kayang manggulo sa pamilya mo. Anong kalukuhan ang sinasabi mo? Anya! Ikaw yon. Ikaw ang nagsabi sa akin na may magandang babae sa taas. Kung hindi dahil doon, bakit ako papasok dito? Ikaw nga itong nilalandi si Wenran Yu. Bakit ako ang sinisisi mo? Ano ba talagang nangyayari? Kung sabihin ko sa'yo, maniniwala ka ba? Ipaliwanag mo. Si Anya ang nagkulong sa akin sa kwartong to. Tapos, dumating tong manyakis na to. Wenran Yu! Huwag mo subukang ibintang sa akin yan. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka na. Fu Tingshen, baka si Wenran Yu talaga. Gusto niyang akitin si Wang Xiao pero nabigo. Ibinibintang niya pareho sa akin ang nangyari. Sinungaling ka! Hindi yan ang totoong nangyari! Ginoong Fu, totoo po si Anya ang nagsabi sa akin na hayop ka, nakakahiya. Umuwi ka na lang. Sandali lang. Ay! Fu Xiao, wala siyang modo. Nabastos niya si Ginang Fu at ako na ang magtuturo ng leksyon sa kanya. Uwi? Hindi uwi. Walang hiya kang bata ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ginoong Fu, patawarin mo po ako. Pasensya na talaga. Pakiusap. Patawarin niyo po ako. Patawarin ka? Pero asawa ko siya. Ayokong may nangaapi sa kanya. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong paglasahan si Ginang Fu. Hintayin mong makauwi tayo. Ay, alam ko na po nagkamali ako. Ginoong Fu, nangangako ako. Hindi ko na po kailanman gagambalain si Ginang Fu. Pakiusap po. Ginoong Fu, sa tingin niyo ba ay sapat na yon? Sa susunod, kapag andyan si Ginang Fu, uutusan ko ang anak kong umalis agad. Sa palagay niyo po ba ayos na yon? Umalis na kayo. Fu Tingshen, sa baryo namin, ang mga nanggugulo sa may asawa ay ikukulong sa kulungan ng baboy. Sa baryo namin, ang mga nanggugulo sa may asawa ay ikukulong sa kulungan ng baboy. Kulungan ng mga baboy? Tay! Gusto niyong subukan? Lumayas na kayo. Grabe kayo rito. Parang walang mga batas. Bansa ito na may batas. Ah, ganon? Huminto ka muna dyan. Fu Tingshen! Anya, sinabihan na kita, huwag mong inaapi si Wenran Yu. Fu Tingshen, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi ko na siya aapihin ulit. Si Xiao Yu ay parte ng pamilya Fu. Siya ang mahal kong manuga. Sino mong magtangkang apihin si Xiao Yu? Hindi kayo magkakalusot sa amin. Anya, mula ngayon, huwag ka nang bumalik dito sa bahay ng pamilyang Fu. Hindi ka na namin tinatanggap. Lolo Fu. Fu Tingshen, magkababata tayo. Talaga bang pipiliin mo ang babaeng yan na galing lang sa probinsya at kalimutan mo na ako? Fu Tingshen, kung maniniwala ka sa babaeng nanakit kay Xiao Yu, lumayas ka na rin sa pamilya Fu. Anya, narinig mo naman si Lolo.
Huwag ka nang lalapit sa bahay ng Fu at huwag na huwag kitang makikitang lumalapit kay Wenran Yu. Dahil kung mangyayari pa yan, ang negosyo ng pamilya An at Fu ay matatapos na. Masaya ka na? Ha? Tinulungan ka ni Lolo. Pinalayas niya si Anya. Wala namang gugulo sa'yo. Footing Shen, bakit parang ang weird mong magsalita? Pinalaya si Anya dahil sa sarili niya kasalanan, hindi dahil sa akin. Ang talas ng dila mo. Wala kang utang na loob. Anong ibig mong sabihin dyan? Ayoko na makipag-usap sa lalaking hindi marunong tumupad. Wenran Yu, Xiao Yu, mabait at maayos na bata. Teng Shen, kapag may tampuhan kayo, magpakakumbaba ka ng kaunti. Lolo, pinakailaman niya ang redfish ko. Hinila niya ang orchids ko. Ginulo niya ang buhay ko. Hindi pa ba sapat ang pagpapasensya ko? Nakakatuwa ang lambingan yung dalawa. Nakakatuwa? Sa tingin ko, wala sa lugar. Walang alam sa asal. Sabi ko na sa'yo, babayaran ko ang mga nasira ko. Footing Shen, bawal mo na akong pagtawanan. Naghahanap na ako ng trabaho. Huh? Maghahanap ng trabaho si Xiao Yu? Kapag kumita ako, babayaran ko ang redfish mo at yung orchids mo. May pangarap si Xiao Yu. Unang-una si Lolo sa pagsuporta sa'yo. Teng Shen, pumunta ka bukas sa kumpanya. Ayusin mo agad para makahanap ng magandang trabaho si Xiao Yu. Ang Fu Group ay hindi tumatanggap ng galing sa probinsya. Anong sabi mo? Sige na, susubukan ko. Ayusin ko agad yan para sa kanya. Ayan, ayos yan. Tapos na ang birthday party ko. Hindi na kita kailangan dito. Ayusin mo agad ang trabaho ni Xiao Yu. Simula bukas, magtatrabaho na siya sa Fu Group. May mahigpit na patakaran sa kumpanya. Mas mabuti siguro kung Ang ganda ng opisina mo, pero medyo marumi yung bintana. mahilig ka pala sa bintana. Kaya ka nandito para linisin. Sige na nga, pwede ko namang linisin ang opisina mo. Ang tanga mo talaga. Footing Shen, anong trabaho ko dito? Hanapin mo si Wang Zheng. Siya na ang bahala sa'yo. Sige. Footing Shen, kahit isa kang walang puso, salamat pa rin. Tinulungan mo ako makahanap ng trabaho. Maraming salamat. Waga! Bakit palagi mo akong tinatawag na walang puso? Walang puso raw? Miss Wen, dito po tayo. Assistant Wang, Miss Zhang, tulungan mo akong pumunta sa planning department. Kailangan mo itong asikasuhin. sige po. Zhang Zhen? Zhang Zhen? Wenran Yu? Anong ginagawa mo dito sa falls? Dito ako para magtrabaho. Hindi ka ba sumama sa matandang Zhang sa baryo? Lumabas ka para mamalimos? Kasama ko ang master ko. Naglakbay kami sa iba't ibang lugar. Ah, ganun pala. Wenran Yu, yung mga chismes sa baryo lang pala yun. Nag-alala pa ako sa'yo noon. Okay naman ang naging buhay ko nitong mga taon. Pupunta muna ako sa workstation ko. Sige, tara na, Assistant Wang. Dito po tayo. Sandali lang. Si Wenran Yu, siya yung tumulong kay Mr. Fu. Pumunta kaya siya dito para makita si Mr. Fu. Hindi ko dapat hayaang makalapit si Wenran Yu kay Mr. Fu. Wenran Yu, ngayon bang unang araw mo sa trabaho? Ako ay taga HR department. Gusto mo bang ako ang sumama sa'yo papunta sa workstation mo? Wala pa naka-assign kay Miss Wen na trabaho. I-orient mo siya tungkol sa kumpanya ng Fu. Sige. Xiao Yu, paano ka nakapasok dito sa kumpanya? Eh, ikaw rin naman nandito. Anong special sa'yo? Si Assistant Wang siguro ang nagpasok sa'yo, no? Aba, ang talino mo ha? Pero hindi si Assistant Wang. Si Footing Shen mismo. Ano? Yung lolo ko. Siya ang nagligtas sa akin. Kaya inalagaan ako ni Grandpa Fu at pinakasal ako kay Fu Chingshen. Ikaw ang asawa ni Footing Shen? Pero hindi niya ako gusto. Alam kong nasa loob ka ng mga Fus. Pero anong trabaho talaga ang gagawin mo? Ito ang trabaho mo ngayon. Anong gagawin ko? Ano pa bang magagawa ko sa babaeng katulad mo? Nababagay lang sa'yo ang pagbabantay dito. Magbantay ka lang dito sa labas. Alalahanin mo na isa kang security guard. Kapag may pinapasok ka na maling tao dito sa kumpanya, tanggal ka na. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi makapasok dito ang masasamang tao.
Miss Zhang, ano po gusto mong gawin namin? Kita niyo ang babaeng yan? Pahirapan niyo. Para naman masubukan din kung gaano siya talaga kagaling sa trabaho. Huwag ka pong mag-alala. Kami na po ang bahala sa kanya. Hoy, ikaw! Ikaw ba nakatokang magbantay dito? Ako nga. May nakapagsabi kasi sa amin na di mo nagagawa ng maayos ang trabaho mo. Ano bang ginagawa ng babaeng katulad mo dito? Umalis ka na dito sa kumpanya. Hindi namin kailangan ng basura dito sa kumpanya. Basura? Hindi ako isang basura. Sa totoo lang, malakas nga ako at magaling. Hoy babae, ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba alam? Gamit lang ito isang daliri ko, kaya kitang balibagin. Maniwala ka sa akin. Kuya, maniwala ka din sa akin. Huwag kang masyadong mayabang. Mayabang? Hindi mo ba ako kilala? Ako ang namamahala sa security department. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ako. Hoy babae, ipapaalala ko lang na ginusto mo to. Kapag natalo ka, umalis ka na dito sa kumpanya. O sige. Kuya, kumain ka ba ngayong araw? Kuya! Bakit ka ba nakatayo lang dyan? Malakas ka, di ba? Talunin mo siya. Bilisan mo. Hoy, babae. Magmakaawa ka na ngayon para hindi ka masaktan. Baka mabalik ko ang kamay mo. Huwag mo ko sisihin, ha? O sige pa. Matatalo mo ang kuya ko, pero ako ay... Ikaw! Ano? Meron ka pa bang alam na gustong makipag-compete sa akin? Imposible! Tulong! Boss, nauuhaw ka ba? Gusto mo bang bilhan kita ng tubig? Boss, baka nagugutom ka. Bibilhan din kita ng pagkain. Oras pa ng trabaho. Kumilos tayo. Tama si boss! Bilang mga security guard ng Fu Group, dapat maging isang magandang halimbawa tayo. Panatilihin ang seguridad sa inyong mga trabaho at huwag itong ipagsawalang bahala. Masusunod, boss! Bilang mga security guard, dapat magsikap kayo at siguraduhin malalampasan ang mga pagsubok. Masusunod, boss! Naayos mo na ba ang pinagagawa ko? Si Zhang Shen ng Human Resource Department ang nag-asikaso sa asawa mo. May balita na ba galing sa Research Institute? Wala pa po. Identical ang dalawang bracelet kaya matatagalan ang proseso. Sabihan mo ako agad pag may balita na. Opo. Teka lang. Tungkol kay Wenran Yu, Mr. Fu, meron po bang problema? Kalimutan mo na. Hayaan mo siyang matuto sa pasikot-sikot sa kumpanya para hindi niya ako guluhin. Mr. Fu, napakabait ng asawa mo. Bibihira na lang ang babaeng katulad niya sa panahon ngayon. Pinagtatanggol mo ba siya? Hindi po, hindi po. Aalis na po ako. Sandali lang, ang mga hindi kilalang panauhin ay ipinagbabawal na makapasok sa kumpanya. Gusto kong humanap kayo ng paraan kung paano masisira ang pangalan ng babaeng security guard na nasa harap sa Fu Company. Bibigyan ko kayo ng malaking halaga. Sige, walang problema. Hoy, babae. Kilala mo ba ako? Kung wala naman kayong appointment, hindi kayo pwedeng pumasok dito. Kahit wala akong appointment, hindi mo ko pwedeng harangan. Ano bang ginagawa mo, kuya? Dapat ganito. Huwag mong gawin yan. Ako naman. Huwag. Ang sakit! Ang sakit! Oh,
Pasensya na. Sakit! Ang sakit! Sinabi ko naman sa inyo, huwag niyong galitin ang boss namin. Wenran Yu! Ano bang ginagawa mo? Ang security guard ng Fu Group ay nananakit. Tingnan mo. Nilipat kita sa security department. Hindi ko sinabi na manakit ka ng kahit sinong tao. Ikaw ang head ng security. Napapaisip ako kung kailangan mo pang magstay dito sa Fu Group. Umalis ka na dito! Pero di ba dapat isa yon sa mga protocol? Tama na! Kahit ano pang paliwanag mo, nakita ko ang lahat. Sumunod ka sa akin sa HR department. Dapat ka nang umalis dito. Sino may sabing aalis siya? Mr. Fu, si Wenran Yu ay nanakit ng mga tao dito sa kumpanya. Ayon sa palisiyan ng kumpanya, kailangan siyang madismiss. Bisita sa kumpanya? Mr. Fu, silang dalawa ay hindi bisita sa kumpanya. Silang dalawa ay biglang dumating at nanggulo. Ang boss namin, sinunod lang niya ang company order at security rules. Siya ang pumigil sa dalawang lalaking yan. Ang totoo, hindi mo talaga nagawa ang mabuti ang trabaho mo. Mr. Fu, walang record ang dalawang yan dito. Bigla na lang silang pumasok dito sa building. Kaya mahigpit namin pinatupad ang company rules and regulations. Para malaman natin ang totoo, tingnan natin ang surveillance ng kumpanya. Tingnan nyo lang ang footage para malaman nyo. I-check nyo ang surveillance. Opo. Mr. Fu, pero si Wenran Yu ang unang nanggulo. Hindi mo ba siya tatanggalin? Sumama ka sa akin. Opo. Bakit ka nang gulpe? Ginagamit mo bang utak mo? Ano bang gusto mong sabihin? Sa tingin ko ay wala ka talaga sa matinong pag-iisip. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Sinong nagsabi sa'yo na pumunta sa security Si Zhang Shen department? mismo. Bilisan mo. Hubarin mo yung damit mo at mag-report ka sa human resource Paano department. yung pagbabantay sa company gate? Gusto mo ba talagang magbantay doon? Gusto ko ang trabaho ko. At hindi mo ba nakita ang ginawa ko kanina? Yung dalawang lalaking nanggulo. Pinabagsak ko sila sa kamao ko. Oo na. O, di ba? Umalis ka na at hanapin mo si Wang Zeng. Sabihin mo na dalhin ka sa HR department pagkatapos papuntahin mo siya dito. Sige. Umalis ka na. Okay. Futing Shen. Mabait ka pala talaga. Mr. Fu, ang paglipat sa asawa mo sa security department ay isang malaking pagkakamali. Paparusahan ba natin? Sino ang naglagay sa asawa ko doon? Si Zhang Shen ng HR department. Zhang Shen? Yung babae sa Wulong Village. Sabihan mo na gusto ko siyang makausap. Opo. Mr. Fu, gusto mo daw ako makita? Hindi ka pwedeng basta-basta na lang magdesisyon sa paglipat ng mga empleyado. Voluntary resignation ang aabutin mo. Mr. Fu, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Oo, naintindihan ko. Mr. Fu, malaki ang pasasalamat ko sa'yo sa pagdala mo sa akin dito. Pwede ba kitang yayain kumain? Hindi. Dinala kita dito dahil sinagip mo ako at sinabi mong gusto mong magtrabaho dito. Wala nang ibang rason para doon. Sige. Totoo nga ang narinig ko. Napapabura ni Ting Shen. Si Wenran Yu. Hindi. Kailangan ako ang pumalit kay Wenran Yu at maging asawa ni Fu Ting Shen. Tulungan na kita. Kailangan mo munang pindutin ito. Tsaka lang gagana ang computer. Ah! Ganun lang pala kadali yun. Wenran Yu, sorry. Ang nangyari kanina sa gate, sobra lang akong nagalit kaya nasigawan kita. Mapapatawad mo ba ako? Magkakilala tayo. At galing tayo sa isang lugar. Kaya ang pagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ay nakakatakot. Kaya natatakot akong mawala ang trabahong to sa akin. Kaya sobrang nagalit ako. Kung hindi mo ako mapapatawad, luluhod ako. Huwag mo tong gawin. Hindi kita sinisisi. Talaga? Wenran Yu. Napakabait mo talaga. Kaya gusto kitang imbitahan lumabas.
Zhang Shen, alam kong magaling ka at marami kang kayang gawin. Ano namang silbi nun? Kung hindi maging kasing galing mo at hindi kayang mapakasalan si Fu Tingshen, hindi yon gaya ng iniisip mo. Pinakasalan ko siya dahil sa napakalaking utang. Utang? Huwag na muna nating pag-usapan to sa ngayon. Mag-usap tayo ng ibang bagay. Siya nga pala. Ngayon na Mrs. Fu ka na, pwede ba akong humingi ng pabor? Anong pabor yon? Yung nangyari sa company gate kanina, isa lang yung malaking hindi pagkakaintindihan. Hindi ba makakaabala kung ikaw mismo ang magbigay ng kape? Pagkatapos nun, ako mismo ang pupunta sa kanya para humingi ng tawad. Pero bakit hindi na lang ikaw ang magbigay sa kanya? Natatakot ako na baka hindi niya tanggapin at mas magalit pa siya sa akin. Mauna ka na lang muna at susunod ako. Sige, dahil pareho tayong galing sa wulong, tutulungan kita. Salamat, Wenran Yu. Wenran Yu, ikaw nang bahala. Ibibigay ko ang kape para mainom niya, tapos papasok ka para humingan ng tawad, tama? Pasok. Anong kailangan mo? Mr. Fu, Hindi ako uminom ng kape. Alisin mo yan. Huwag mo kong guluhin. inumin mo muna. Ang bobo mo. Ang dami pa. Inumin mo lahat. Huwag mong sayangin. Inumin mo dali. Bilis, bilis. May nilagay ka ba dito? Wala. Ang kaping yan ay Wenran Yu. Tandaan mo, huwag mong sasabihin kay Mr. Fu na ako ang nagbigay ng kape. Kung hindi, hindi niya ito iinumin. Inumin mo na lang kasi. Dali. Okay na ba? Okay na. Teka lang. Halika, bilis. May gagawin pa ako. Dalhin mo ito sa administration department. Assistant Wang, meron pa akong importanteng sasabihin kay Mr. Fu. Kung gusto mo siyang makausap, dapat kumuha ka muna ng schedule sa akin. May iba ka pa bang kailangan? Dalhin mo na yan doon sa administration department. Okay. Teka lang, Mr. Fu, may kailangan pa kayo? nagawa ko na yung gusto mo, kaya gawin mo rin ang gusto ko. Wenran Yu, alalahanin mo, ginawan kita ng pabor. Okay. Masusunod po. Natapos ko na. Walang kapagod-pagod. Wenran Yu, Bakit namumula ang mukha mo? May lagnat ka. Bakit sobrang init mo? Anong nangyayari sa'yo? huwag kang maingay. Fu Tingshen, bitawan mo ako. Huwag ka nang manglaban. Fu Tingshen, anong gagawin mo? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Anong sabi mo?
Fu Tingshen, simula pa lang nung bata pa tayo hanggang ngayon. Ang ingay mo. Fu Tingshen. Maniac. Anong sabi mo? Hindi pa ba sapat ang nakita mo? Ayusin mo muna pananamit mo bago ka lumabas. Ang nangyari kanina, Mag-asawa na tayo. Kaya pwede mong gawin kung anong gusto mo. babawi ako sa'yo. Babawi? Babawi ako sa'yo. Babawi? Ano bang gusto mo? Pera? Gamit? O bahay? Fu Tingshen, walang hiya ka talaga. Teka lang. Makinig ka muna sa akin. Tumigil ka. Walang kwentang lalaki. Maniac! Wenran Yu, inagaw mo ang magandang pagkakataon na ito. Hindi kita mapapatawad. Ano bang kinain ng babae ito? Ba't ang lakas niya? Bilhan mo ako ng mga bulaklak at dalhin mo dito sa opisina bago ako umuwi. Narinig mo ba? May isang babae sa HR department na nagdala ng kape kay Mr. Fu kanina. Pagkatapos niyang dalhin ng kape, ang tagal lumabas ng babae. Kung ako rin yung nasa kalagayan niya, tapos may nilagay ako sa kape, baka may mangyari sa amin ni Mr. Fu. Anong pinagsasabi niyo? Mr. Fu, Yung sinabi niyo kanina, anong ibig sabihin nun? Magsalita kayo! yun ay, may isang babae sa HR department na nagdala ng kape niyo sa opisina. Tapos, may nilagay siya sa kape niyo po. Inumin mo tong kape. Magaling. Bibigyan ko kayo ng pera mamaya. Umalis na kayo dito. Opo. Mas maganda pa yung tinanim ko kaysa mga orchids ni Fu Tingshen. Andito ka na pala. Tingnan mo yung mga tinanim ko. Maganda ba? Wenran Yu, nasusuka ako sa'yo. Ano? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Fu Tingshen, ano bang sinasabi mo? Lilinisin ko na lang to bukas para matanggal yung mga tinanim ko. Hanggang kailan mo ba ititigil ang pagpapanggap? Hindi ako katulad ni Lolo na maluloko mo lang ng ganyan. Fu Tingshen, may nangyari ba? Okay naman tayo kanina, di ba? Wenran Yu, ayoko magipagtalo sa iyo ngayon. Pero huwag ka na magpapakita pa dito sa harap ko. Pupuntahan ko si Lolo. At sasabihin ko na maghiwalay na tayo. Ano? Narinig mo naman yung sinabi ko, hindi ba? Ang sabi ko maghiwalay na tayo.
Ang babaeng tulad mo na madumi ang pag-iisip ay nagkakasuka. Wala na akong pake kung ano man ang mangyari. Maghihiwalay din naman tayo. Isipin mo na lang na isa itong masayang alaala. Nakapag-isip-isip ka na ba? Tama na, Puting Shed. Humingi ka ng tawad sa akin. Hihingi ako ng tawad sa'yo? Para saan? Puting Shed. Humingi ka ng tawad sa akin. Ayoko. Puting Shed. Naghintay ako sa iyo ng 15 taon. Pero ngayon, hindi na ako maghihintay pa. Anong ibig mong sabihin? Wala ka ng pakialam doon. Wen Ranyu! Tumigil ka! Wen Ranyu! Ano na? Mr. Fu, lumabas na ang resulta ng mga bracelet. Yung tunay na bracelet ay yung nasa asawa mo. Ano? Wen Ranyu! Bilis! Hanapin niyo si Wen Ranyu! Hello. Anong oras aalis ang bus papuntang Wolong Village? Ang last trip ay mamayang 30 minutes. Pabili ako ng isang ticket. Puting Shen, wala kang kwenta. Manloloko. Mga mahal na pasahero, aalis na ang bus papuntang Wolong Village. Pumunta na kayo sa terminal para ma-check ang inyong tickets. Wen Ranyu! Wen Ranyu! Wen Ranyu! Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Aalis ka na lang ba ng ganun na lang? Naghiwalay na tayo, di ba? Kaya pwede akong umalis kahit saan ko gusto. Hindi ako papayag. Puting Shen, ano ba talaga? Puting Shen, ano ba talaga? Huwag nang maraming tanong. Bumalik na tayo sa bahay. Ayoko. Gusto mo ba talagang makipaghiwalay sa akin? Tama ka. Ayoko sa isang lalaking katulad mo na walang paninindigan at isang salita. Sige. Ikaw mismo magsabi kay Grandpa na maghihiwalay na tayo. Grandpa! Apo, anong kailangan mo sa akin? Hindi ako ang may kailangan sa'yo. Si Wen Ranyu. May gusto raw siyang sabihin sa'yo. Si Wen Ranyu? Gusto ko rin siyang makausap. Kaya dalhin mo siya sa lumang bahay. Maghihintay lang ako dito sa bahay. Sige po, Grandpa. Narinig mo ba yun? Sabi ni Grandpa, dadalhin daw kita sa lumang bahay. Magantay ka lang. Pagdating natin sa bahay, ako mismo ang magsasabi kay Grandpa na maghiwalay na tayo. Iiwanan ba talaga ako ng asawa ko? Tingnan na lang natin mamaya. Lolo. Andito na si Xiaoyu. Halika. Lolo, Umupo ka dito. Bilis, bilis, bilis. May ipapakita ako sa'yo dito. ito? Ako ito at iyong lolo. Ito na lang ang nag-iisang litrato namin ng lolo mo. Lolo? Kung hindi dahil kay Wen na nagligtas sa akin noon, baka wala na ako dito ngayon. Bago mawala ang lolo mo, ibinilin ka niya sa akin. Kung nakikita ka niya sa langit, sigurado akong masaya siya na nandito ka sa Beijing at may magandang buhay. Lolo, salamat sa pag-aalaga sa akin. Isa kang mabuting bata. Dapat din akong magpasalamat sa iyo dahil inalagaan mo si Ting Shen. Siya nga pala, may sinabi si Ting Shen sa akin. May sasabihin ka daw sa akin? Anong problema? Ako... Lolo, ang sabi ni Wen Ranyu, Lolo, ako'y... kinakausap ko si Xiaoyu. Huwag kang sumabat. Xiaoyu, pag inaway ka ng apo ko, sabihin mo agad sa akin.
Ako na ang bahala sa kanya. Hindi po, Lolo. Eh bakit mo ako gustong makausap? Ako. Ako. Gusto ko lang pong magpasalamat, Grandpa, na pinayagan mo ako magtrabaho sa Fugro. Ikaw talaga na bata ka. Isa na tayong pamilya ngayon. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw at si Tengshen. Makita ko lang kayo ni Tengshen na masayang magkasama. Ang sakit ni Lolo na high blood at iba pa ay biglang nawala. Lolo, huwag ka nang magalit. Ako ay... Magsasama kami ni Tingshen habang buhay. Magaling. Magaling. Sige. Brother Wang, huwag ka nang mag-alala. Okay lang ang apo mo. Makakaasa ka sa akin. Wenran Yu? Tumigil ka! Saan ka pupunta? Maghihiwalay din naman tayo, di ba? Wala na akong pakialam sa'yo. Di ba sinabi mo kay Grandpa na magsasama tayo habang buhay? Tungkol sa divorce, hindi ako papayag. Hindi ko sinabi kay Grandpa na maghihiwalay tayo dahil ayokong atakihin siya ng high blood. Ikaw mismo yung magsabi. Alam kong nagkamali ako. Ano bang dapat kong gawin? Hindi talaga kita maintindihan. Sabi mo ayaw na sa akin. Pero bakit ayaw mo akong umalis? Ikaw tong gustong maghiwalay tayo. Babawiin mo na naman. Ano ba talagang gusto mo? Hoy ikaw, di ba ikaw yung babaeng ng akit kay Mr. Fu? Ang kapal naman na mukha mo bumalik pa dito sa kumpanya. Ang taas naman ng ambisyon mo na maabot si Mr. Fu. Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo sa salamin para malaman mo kung karapat-dapat ka? Sorry po, Miss Shang. Hindi po ikaw yung tinutukoy ko, kundi itong probinsyanang babae na to. Ikaw yung nagligtas sa buhay ni Mr. Fu. Kahit si Wenran Yu ay hindi maikukumpara sa'yo. Kailan mo pa naligtas ang buhay ni Mr. Fu? Hoy babae, ano ba pinagsasabi mo? Si Miss Shang at Mr. Fu ay magkakilala nung mga bata pa sila. Mas bagay sila sa isa't isa. Hindi kagaya mo na gustong gawin ng lahat para maakit lang si Mr. Fu. Nagkakilala nung mga bata pa? Hindi kaya... Zhang Chen! Nagpunggap ka na ako? Hoy babae, ang kapal naman ng mukha mong pagbintangan si Miss Shang. Ikaw tong may gusto kay Mr. Fu. Kapal naman ang mukha mong magbintang. Gusto mo ba na mapaalis dito sa kumpanya? Alis! Zhang Shen, bakit ka napanggap na ikaw ang smagip kay Mr. Fu? Wenran Yu, mabuti pang umalis ka na dito sa kumpanya para hindi ka mapahiya. Kung hindi, hindi mo nagugustuhin ang gagawin ko sa'yo. Nagpanggap ka na ako, kaya ginawa mo lahat para mapaalis ako dito sa kumpanya? Zhang Shen, gusto mo ba maging si Mrs. Fu? Ano ba pinagsasabi mo? Pareho tayong galing sa isang lugar. Huwag kang magpapaloko kay Fu Tingshen. Ang pagiging Mrs. Fu ay hindi madali. Ano ba pinagmamalaki mo? Umaasa ka lang din naman sa pagkakaibigan ng iba para makasal ka kay Fu Tingshen. Kung hindi dahil sa lolo mo, kung ikaw lang, hindi ka makakaapak dito. Kung hindi ako karapat-dapat sa pamilyang Fu, ano pang pinagkaiba mo sa akin? Ano bang nagugustuhan mo sa kanya? Isa lang naman siyang walang hiyang lalaki. Wenran Yu, nilandi mo si Mr. Fu. Ang kapal naman ng mukha mong bumalik pa dito. Nilandi ko si Mr. Fu Tingshen? Di ba ikaw naman ang nag-utos sa akin na dalhan siya ng kape? Simulat sa pool pa lang, ikaw na itong gustong mang-akit kay Fu Tingshen. Oo, ako ang nag-utos sa'yo na dalhan siya ng kape. Pero, ikaw tong may ginawang kalandian para akitin siya. Sa mata ni Fu Tingshen, isang babaeng handang gawin ang lahat, makuha lang ang gusto niya. Wenran Yu. Kung ako sa'yo, magmamadali na akong bumalik sa Wolong Village. Paano mo pa magagawang magpakita sa mga Fu? Ano bang tinatayo-tayo ni Jad? Kalag ka rin yun na siya sa labas!
Mr. Fu, andito ka na po pala. Mr. Fu, narinig mo naman siguro ang sinabi niya, di ba? Pinagbibintangan niya ako tungkol dun sa kape. Mr. Fu, kailangan mo siyang parusahan. Tama siya, Mr. Fu. Ang katulad niya ay dapat mapaalis dito sa kumpanya. Isa lang siyang basura. Ayaw mo basura dito sa kumpanya. Bitawan niyo siya. Wala kayong karapatan para husgahan ang asawa ko. Mr. Fu, Ang bracelet na binigay mo ay peke. Ang kapal na mukha mong gawin ito. Nakakahiya ka. Mr. Fu, ang bracelet na to, ito yung binigay mo sa akin. Zhang Shen, bakit ka pa ba nagsisinungaling? Baka ikaw ang nagsisinungaling. Ikaw tong nagsasabi ng masama tungkol sa akin. Kaya ayaw niya akong paniwalaan. Zhang Shen, hindi ka pa rin ba magsasabi na to na nagpanggap ka lang na si Ranyu para lukuhin ako? Nagawa mo pang pagbintangan siya? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na kailangan dito sa kumpanya. Simula ngayon, ayoko na makita yung pagmumukha mo. Patawarin niyo po ako, Mr. Fu. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alis! Mr. Fu, ikaw ang kumuha at nagdala sa akin dito sa Beijing. Pananagutan mo rin ako. Napakasinungaling mo. Sinabi mong ikaw yung nagligtas sa akin. Gusto kong umalis ka na ngayon dito sa kumpanya. Bibigyan kita ng pagkakataon na mas hindi mapahiya ang sarili mo. Pag naulit pa to, hindi na kita mapapatawad. Mr. Fu, ganyan ka baka walang puso? Sinabihan na kita noon pa. Hindi matinong lalaki si Fu Tingshen. Kasalanan mo tong lahat. Ginagawa ang lahat sa atin. Security! Mr. Fu! Palabasin niyo siya dito. Opo! Patawarin mo ako, Mr. Fu. Mr. Fu, bitawan niyo ako. Kayong dalawa na nagpasimuno ng gulo at chismis dito, umalis na rin kayo. Bakit hindi ka lumaban? Okay ka lang ba? Akala ko ba matapang ka? Pero bakit hindi ka lumaban sa kanila? Isang mahalagang alituntunin sa kumpanya na hindi pwedeng magsimula ng gulo ang mga empleyado. Hindi ko lubos akalain na pinapahalagahan ni Wenran Yu ganyang trabaho. Wala kang alam sa mga nangyayari. Aalis na rin lang naman ako. Saan ka naman pupunta? Ano naman pakialam mo? Huling beses kong sasabihin sa'yo, bawal kang umalis dito. Sigurado ka ba? Wala na tayong relasyon. Kung ano man ang gawin ko, kung saan man ako pupunta, wala ka nang pakialam. Anong walang pakialam, Wenran Yu? Gusto mo ba talaga makipaghiwalay sa akin? Wenran Yu? Humihingi ako ng tawad sa'yo sa mga nagawa kong mali noon. Sorry, mapapatawad mo ba ako? Gusto kong malaman. Sabihin mo, alam mo na ba na ako yung nang iwan ng bracelet sa kwarto? Pero hindi mo ako nakilala. Tama ba? Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pero binaliwala mo pa rin ako. Fu Tingshen, napakawalang hiya mo. Bakit pa kita papatawarin? Wenran Yu, naalala mo pa ba nung bata pa tayo? Tumigil ka! Ayaw ko na pag-usapan pa yan. Hindi. Naalala mo pa ba nung... Tumahimik ka. Ayaw ko nang marinig ang mga kwento mo. Tama ka. Simula pa lang, alam ko naman na ayaw mo talaga akong pakasalan. Ngayon, nahiwalay na tayo. Patas na tayong dalawa. Hindi. Sa wakas nahanap na kita. At hindi na kita papakawalan. Fu Tingshen. Ako pa rin ba ang batang nagustuhan mo noon? Ako... Nangako kang hahanapin mo ako. Si Master at ako ay umalis sa Wolong Village na magkasama. Pumayag ako sa kasunduan na ipakasal sa'yo. Ngayon na hindi ka na masaya sa pagsasama natin. Mabuti pang kalimutan mo na rin lahat na nangyari sa atin noon. Sorry at hindi ko natupad yung pangako ko. Fu Tingshen, huwag na nating ipilit pa ang sarili natin sa isa't isa.
Simula nung umalis na si Mrs. Fu dito, wala na nag-aalaga sa mga tanim dito. Puno na ng mga damo. Master, lahat ng mga tanim ay pinaghirapan ng asawa mong mapalago. Inalagaan niya ito ng mabuti araw-araw. Wala ding chemical na ginamit at pinapasabi din ng asawa mo na ang unang harvest na ito ay para sa'yo. Mawawala ako ng mga ilang araw. Humanap ka ng mag-aalaga ng mga yan. Master, alam kong mahalaga si Mrs. Fu sa'yo. Pero bakit hindi mo siya pinigilan at umalis siya dito na may sama ng loob? Siguro dapat mo nang baguhin ang ugali mo. Masama ba ang ugali ko? Hayaan mo muna si Wenran yun ng mga ilang araw. Sigurado akong babalik din siya. Mr. Fu, hindi na ba talaga babalik si Mrs. Fu dito? Mr. Fu, puntahan mo siya. Alam ko papayag siya nung bumalik agad kasama ka. Mr. Fu, parang mainit ang ulo ni Madam. Maghihintay na lang po ako dun sa baba. Parang malaking gulong mangyayari dito. Good luck na lang sa'yo, Mr. Fu. Wenran Yu, buksan mo ang pinto. Ayaw mo ba talagang pabuksan ang pinto? Ako ito. Footing shit! Ano bang ginagawa mo dito? Footing shit! Ano bang ginagawa mo dito? Tawarin mo na ako. Asa ka pa? Ano bang dapat kong gawin para patawarin mo ako? Wala kang dapat gawin. Kasi hindi kita mapapatawad. Tsaka, nalaman ko na kapag hiwalay tayo ng 2 taon, mapapasawalang bisa ang kasal natin. Ang dami mo alam. Kasi, likas sa akin maging matalino. Wenran Yu. Nasaktan kita. At alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero hindi ako susuko. Kahit umabot pa yan ng ilang araw, buwan, o taon. Alam ko isang araw, mapapatawad mo din ako at babalik ka sa akin. Asa ka pa? Babalik na lang ako sa bundok at maging isang madre kaysa makasama ka pa. Alam kong nagkamali ako. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Umalis ka na. Footing shit. Mr. Fu, hindi pa rin ba sasama sa'yo si Madam? Bakit ka ba nakikialam? Alam ko pong hindi ako dapat makialam, pero alam niyo po sa sarili niyo na mahalaga siya. Babalik tayo bukas. Iyo! Sasakyan mo to, tama? Sa tingin ko, napakamahal nito. Tama. Ito ay isang Maybach. Sa Taiwan. Napakamahal nito. Talaga? Maybach? Tama. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito kamahal na sasakyan. Binata, mukha kang mayaman. Ano ba naman ginagawa mo dito sa lugar namin? Isa tingin ko, hindi ka na mapagay dito. Hindi po, gusto ko po kasing surprisahin ng asawa ko. Galit po kasi siya sa akin. Sigurado ako mawawala ang galit ng asawa mo pag nakita niya tong magandang bulaklak. Asawa ko! Siya ang asawa mo, di ba? Napakagandang bata. Sinasabi ko sa'yo. Kapag nag-away ang mag-asawa, hindi dapat pinapatagal. Hindi yan maganda sa relasyon. At saka, tingnan mo naman ang asawa mo. Napakagwapo at napakayaman. Huwag mo nang pakawala ng asawa mo. Baka maagaw pa ng iba. Tama. Napakaswerte mo. Wala pang asawa ang anak ko. Baka mapakilala ko siya sa kanya.
Hindi ko po siya ipagpapalit. Mahal ko po ang asawa ko. Hindi ko po siya ipagpapalit. Mahal ko po ang asawa ko. Puting Shen, tumigil ka. Mainit po talaga ang ulo ng asawa ko. Nasanay na po ako. Huwag po kayong mag-alala. O siya, sige. Mabuti. Tara. Mga bata talaga ngayon. Ang daming arte. Puting Shen, kahit araw-araw akong suyuin, hindi kita papatawarin. Kaya gagawin ko ang lahat. Mapatawad mo lang ako. Makinig ka muna sa akin. Pwede ba? Wenran Yu, maraming taon akong naghintay at naghanap sa'yo. Ang totoo, ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Inaamin kong labag sa loob ko na makasal sa'yo nung una. Pero sa panahon na magkasama tayo, mas nakilala ko ang buong pagkatao mo. Inaamin kong isa akong aruganting tao. Nabulag ako. At hindi ko nakita na nasa harap ko ng babaeng hinahanap ko. Wala akong kwentang tao. Napaka-arugante ko. Paulit-ulit na lang kitang binabaliwala at sinasaktan. Hinayaan ko ding mawala ka. Gusto kitang puntahan dito para mag-sorry sa'yo. Gusto ko ding ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal at para maprotektahan ka. Wenran Yu, hadlang ka talaga sa buhay ko. Kinuha mo talaga ang lahat na para sa akin. Hindi kita hahayaang maging masaya. Guro, huwag mong kalimutang inumin ang gamot na binigay ko. Huwag mo na po akong isipin. Sino yan? Delivery po! Sandali lang. Huwag kang mag-alala. Isakay niyo na siya. Opo. Binata, ikaw pala. Auntie, nakita mo ba yung asawa ko kanina? Hindi. Kadalasan sa mga oras na to, nasa labas siya para bumili na makakain. May nangyari ba? Hindi mo ba siya makita? Salamat po. O siya. Hanapin niyo si Wenran Yu. Ngayon din. Ginoo, may impormasyon ka ba sa kanya? Para ma-report natin sa pulisya. Okay na. Wenran Yu! Mr. Fu, nakita ko sa surveillance. Sinidnap si Mrs. Fu at sinakay sa van. Tingnan niyo kung anong van at kung saan ito nagpunta. Ano na, Mr. Fu, nahanap na po namin. Ang van ay huminto sa construction site sa South City. Zhang Shen, anong binabalak mo? Anong binabalak ko? Inagaw mo ang lahat sa akin. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Zhang Shen, iloloko mo lang ang sarili mo at nagpanggap na ako para makapasok sa Fu Group. Sa pangloloko mo, mas lalong mawawala ang lahat sa'yo. Tumahimik ka! Ito ang tandaan mo. Kung hindi ko man makuha ang gusto ko, mas lalong hindi ito mapapa sa'yo. Ang
Ang sabi nila, ang lugar na to ay abandonado na ng maraming taon. Kung dito ka mamamatay, walang sino man ang makakakita sa katawan mo. Ihulog niyo na siya! Opo! Wala kayong mga kwenta! Wedran you. Mamatay ka na! Tigil! Footing Shen! Footing Shen. Napakatanga mo. Tara na! Parating na ang mga pulis! Tigil! Pulis to! Wala gagalaw! Footing Shen! Footing Shen, gumising ka! Footing Shen, huwag mo akong takutin! Footing Shen! Buti na lang hindi ka tinamaan. Loko-loko ka talaga. Bakit mo ako sinagip? Huwag ka na umiyak. Ang pangit mo. Footing Shen! Footing Shen! Gising ka na. Dahan-dahan lang. Masakit pa ba? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sino ka ba? Nawala bang alaala mo? Ngayon nagising ka na, mas mabuting magpahinga ka muna. Iiwan mo na kita. Sino ka ba talaga? Hindi tayo magkaano-ano. Nandito lang ako para bisitahin ka. Wala ba akong pamilya? Ikaw ang asawa ko dati. Magpahinga ka muna at alagaan mo ang sarili mo. Aalis na ako. Sandali lang. Bakit ka ba ganyan? Sinagip na nga kita, di ba? Gusto mo pa rin bang makipaghiwalay sa akin? Poting Shen! Sinungaling ka talaga! Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Loko-loko ka talaga. Kailan pa tayo naghiwalay? Bakit hindi ko alam? Kung sinungaling ako, isa ka namang siraulo. Loko-loko! Ako? Loko-loko? Kung ako ay loko-loko, ikaw naman ay isang bubuwet na sinungaling. Bagay pa rin tayo. When Ranyu, lumuluhod ako sa harap mo. Isang aruganteng tao. Napaka-arugante. Walang hiya. Binaliwala niya minsan ang napakagandang babae sa mundo. Pero alam ko na mali ako. Mapapatawad mo pa ba ako? Handa kong pagbayaran lahat ng ginawa ko sa'yo. Pinapatawad na kita.